Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang makita ni Jesus ang napakaraming tao, umahon siya sa bundok. Pagkaupo niya ay lumapit ang kanyang mga alagad at sila ay tinuruan niya ng ganito. Mapalad ang mga aba na wala nang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad ang mga nahahapis, sapagkat tatamuhin nila ang ipinangako ng Diyos. Mapalad ang mga nagmimithing makatupad sa kalooban ng Diyos, sapagkat ipagkakaloob sa kanila ang kanilang minimithi. Mapalad ang mga mahabagin, sapagkat kahahabagan sila ng Diyos. Mapalad ang mga may malinis na puso, sapagkat makikita nila ang Diyos. Mapalad ang mga gumagawa ng daan sa ikapagkakasundo, sapagkat sila ay ituturing ng Diyos na mga anak niya. Mapalad ang mga pinag-uusig dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat makakasama sila sa kaniyang kaharian. Mapalad kayo kapag dahil sa akin ay inaalimura kayo ng mga tao, pinag-uusig at pinagwiwikaan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan. Magdiwang kayo at magalak, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Umupo ang lahat at makinig sa homilia. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pakibati ang katabi ng pinagpalang linggo. Pinagpalang linggo po sa mga nasa barangay, sa mga nasa tahanan na nagsisimba via online at sa lahat na nasa abroad. Kasama kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Pansin niyo po, tuwing linggo, ang bati ko para sa mga katabi ninyo ay pinagpalang linggo. Pansin niyo ba yon? Madalas kasi ang mga makabagong bati ngayon, magandang buhay, no, 'di ba? Okay naman 'yon, wala namang masama doon, pero sa akin pinagpala. Pinagpala. At maganda ang ating ebanghelyo sa araw na ito ay tungkol sa pagiging mapalad. Sabihin niyo nga po, mapalad. Nais kong simulan ng ating pagninilay sa isang kwento. At ang aking kwento sa linggong ito ay tungkol sa isang lalaki na minsan naglakbay sa disyerto. Nakakita na ba kayo ng disyerto? Nakakita na, no? Nakapunta na kayo sa disyerto? Hindi pa, no? Okay lang yun. Sakitan nyo, no? Apakainit, no? Sobrang init at wala kang makita, no? Parang yung ikaw ay nasa laot. Wala kang makita kundi puro tubig. Doon, wala kang makita kundi puro lupa, buhangin, bato, walang katapusan. No, minsan nagpunta ako, no, sa disyerto, nagpunta ako sa Holy Land, nag-travel kami mula Egypt hanggang Israel. No, apakalayo, no? 2 araw ang travel, no? Kaya ini-imagine ko si Maria at Jose, kasama si baby Jesus nung nag-travel, no? Ganito pala yun. Ay, ako, nakabus pa ako noon, no? At itong lalaki nito, naglakbay sa disyerto at ganun. Wala siyang makita kundi walang katapusang lupa.
Wala siyang ibang naramdaman kundi init, gutom, uhaw at pagod. Kaya nga, sa kanyang paglalakbay, meron siyang natanaw na isang puno. Puno na malalaki ang sanga. Kaya agad niya itong pinuntahan. No? Dahil sa kanyang pagod, dahil sa kanyang gutom, nakakita siya ng puno at pinuntahan niya ito. Nang malapitan niya ang puno, nakita niya hitik ito ng bunga. At sa tagiliran ng puno, may umaagos na tubig. Kaya naman, lumapit ang lalaki. Sa gutom, namitas ng bunga. Ang tamis. Nabusog ang lalaki at nauhaw. Kaya uminom siya sa tubig na dumadaloy sa tagiliran ng puno. Nang mabusog at nang mapawi ang uhaw, nagpahinga siya sa ilalim ng malalaking sanga. Guminhawa ang kanyang pakiramdam. Sa init ba naman? At nung aalis na siya, naisip niya, paano ko pagpapalain ang punong ito? Di ba ganon? Kapag ikaw ay pinagpala, anong ginagawa mo? Nagpapasalamat ka. Di ba? Pag ikaw ay pinagpala, nakatanggap ka ng pagpapala, talagang nagpapaparty ka. Imagine ko yung mga pumasa sa bar exam. May kaibigan ako, classmate ko sa seminaryo, hindi man naging pare, pero ngayon lawyer na. Tingnan mo. Nagpapaparty siya dahil lawyer na siya. Di ba ganon? Kapag dininig ang dasal mo, anong gagawin mo? Magpapamisa. Di ba? Nung kinasal ka, ang saya-saya mo, anong ginawa mo? Nagpakain ka. Masaya pa rin ba kayo ngayon? Hello? Yung mga kinasal, masaya pa? Masaya pa. Sulit naman ang pinakain. Ano po? Di ba ganon? Yung nag-iisip ka, ano kaya yun? Kapag nakatanggap ka, ano kaya? Pero yung lalaki, naisip niya, ano pang mahihiling ko sa puno na ito? Malalaki na ang kanyang sanga. Hitik na siya sa bunga. May sapat na tubig para sa kanyang pangangailangan. Naisip ng lalaki, ipagdasal ang puno. Di ba ganun? Pag wala ka nang maibigay sa isang tao, sapagkat hitik na siya, anong pwede mo mabigay? Dasal. Panalangin. Kaya pumikit ang lalaki at siya'y nagdasal. Sabi niya, nawa ang Diyos ay pagpalain lahat ng puno na manggagaling sa iyong buto o binhi at maging katulad mong isang puno. Hindi ba ganito ang pagpapala? Kung ano ang ginawa mo sa iba, makukuha mo na gantimpala. Kung ano ang ginawa mo sa iba, makukuha mong gantimpala. Mga kapatid, parang ganito ang tinuturo ni Jesus sa ating ebanghelyo nang mangaral siya sa mga tao at sa kanyang alagad at isa-isahin niya ang pagpapala na pwedeng gawin at tumbas o tumbasan bilang gantimpala. Yung pala yun, meron ka palang pwedeng gawin at ang katumbas nito, gantimpala. Kaya pala, gantimpala. Kasi gumawa ka ng pagpapala, ang balik sa'yo, ganti. Ganting pagpapala. Kaya gantimpala. Inisa-isa ni Jesus. Sabi niya, maging mapagpakumbaba. Anong gantimpala? Tatamuhin ang pangako ng Diyos. Ang ganda nun, Pag nagpapakumbaba ka, anong ganti sa'yo? Yung pangako ng Diyos. Yung pangalawa, maganda rin. Sabi, mithiin, natuparin ang kalooban ng Diyos. Sa totoo lang, ang hirap malaman ng kalooban ng Diyos. Tama? Kalooban ng Diyos ba na mag-asawa ka o hindi? Kalooban ba ng Diyos na ikaw ay yumaman o hindi? Magnegosyo o hindi? Maging politiko o hindi? Di ba ang hirap?
Pero anong sinasabi? Mithiin mo. Anong other word for mithi? Asamin mo. Ang lalim kasi ng mithi, di ba? Yung asamin mo man lang, yung kalooban ng Diyos, meron ng gantimpala. Anong gantimpala? Ipagkakaloob sa iyo ang iyong minimithi. Ang ganda, no? No? Hindi pa nga yung tinutupad mo, yung kalooban ng Diyos, yung asamin mo man lang, no? Yung ano yun? Dasalin mo man lang, no? Yung magdasal ka, Lord, gusto mo ba ako mag-asawa? Lord, gusto mo ba ako maglingkod? Lord, gusto mo ba akong yumaman? Yun. Yun ang ibig sabihin ng mithiin. Hindi pa nga tuparin eh. Pag tinupad mo pa, aba, anong tawag sa'yo? Bukod na pinagpala sa babaeng lahat. Di ba? Ang mahal ng Birheng Maria, hindi niya minithi. Tinupad niya. Naintindihan ba niya ang plano at kalooban ng Diyos? Hindi. Pero hindi lang niya minithi. Kaya anong kanyang naging gantimpala? Bukod na pinagpala sa babaeng lahat. Wow! Ganon yun. Ganon yun. Pero yung pangatlo, pinakagusto ko, sabi, maging malinis ang puso. Anong gantimpala ng may malinis na puso? Makikita mo ang Diyos. Father, gusto mo na bang makita ang Diyos? Abay, bakit hindi? Oh, bakit hindi? Kahit nga buhay, hindi naman patay agad, no? Huwag mo na kayo mag-isip ng ganon, no? Magpapatayo pa tayong simbahan, no? Huwag mo na. No, pero yung, di ba minsan, yung hindi mo makita ang Diyos sa iyong buhay, hindi mo maramdaman ang Diyos sa iyong buhay. Bakit? Kasi may bahid ang puso. Marumi ang puso. May bahid ang buhay. Marumi ang buhay. Kaya hindi mo makita. Paano mo makikita ang Diyos? Nang bubudol ka ng tao. Paano mo makita at maramdaman ng Diyos? Nagnanakaw ka. Paano mo makita at maramdaman ng Diyos? Nangangaliwa ka. Ay, hindi mo talaga makikita. Kaya pag may bahid ang puso, hindi mo mararamdaman ang Diyos. Ano pang sabi ni Jesus? Gumawa ng daan sa ikapagkakasundo. Oh, sino to yung mga to? Yung nagmi-mediate, yung nagbabati, yung gumagawa ng kapayapaan, hindi gumagawa ng away. Anong gantimpala? Makakasama ka sa kaharian ng Diyos. Ilan lamang ito sa mga dapat gawin para pagpalain. Kaya sa madaling salita, ang pagpapala hindi hinihingi, kundi tinutumbasan ng gawa. Ulitin ko, ang pagpapala hindi hinihingi, tinutumbasan ng gawa. Kaya pala, no? Ano yung hinihingi mo? Biyaya. Blessing. Pero yung biyaya, hindi tulad ng pagpapala. No? Yung pagpapala, pag meron kang ginawa, meron kang tatanggapin. Magsikap ka, meron kang gantimpala. Di ba? Pero yung biyaya, bigay yan ng Diyos na kusa. Hilingin mo man o hindi, bigay yan sa'yo. Pero, ang pagpapala, magdudulot sa'yo ng galak. Kaya nga, isang senyales na ikaw ay tumanggap ng pagpapala kung ikaw ay may galak. Sinabi kong galak, hindi saya. Dahil magkaiba ang galak at saya. Magkaiba ang biyaya at pagpapala. No? Kapag nakatanggap ka ng biyaya, halimbawa, nanalo ka sa loto, nakakuha ka ng maraming pera, no? Biyaya yan. Biyaya. Ano mararamdaman mo? Saya. Masaya. Pero, panandalian lang yan. Kasi pag naubos lang pera, ano na? Ayun na. Oh, parang ngayon, katapusan kahapon, no? Masaya kahapon. Ngayon, auno na, malubos na, di ba? Malungkot na ulit. Tama ba? Yung mga sumweldo dyan. Ang masaya na lang yung mga nanay, no, natanggap, no? Pagka bukas, maulungkot na naman yan. Kasi lumilipas lang. No, yan yung saya.
panandalian. Mula ito kasi sa emosyon na dala ng pisikal na kaganapan. Pero ang galak may mas malalim na disposisyon ng puso. Ang saya, emosyon. Ang galak, disposisyon. Na hindi basta-basta nagbabago o nawawala dahil nakaugat ito sa espiritu ng tao. Halimbawa, kahit mahirap, kahit salat, may galak, maligaya. Bakit? Dahil kontento. Kontento sa meron. Mawalan man o magkaroon, parehas lang na maligaya. Bakit? Kasi kontento. Yun ang pinagkaiba. Yung pera nauubos. Yung pagiging kontento ay panghabang buhay yan. Meron man o wala, may galak. Kaya dapat tinitignan natin ang ating ginagawa. Kaya kung meron kang ginawa, asahan mo may gantimpala. No? Nagsimba ka, may gantimpala. No? Pero dahil late ka sa misa, hindi buo ang misa mo. Kaya intay ka lang, late din mo matatanggap ang gantimpala. Tama? Tama. No? Hindi mo na buo Huwag ka madaya. No, tayo ang daya natin 'di ba? Sino-shortcut natin. Gusto mo pumasa ka sa board exam pero hindi ka nag-aaral. Anong gagawin mo? Dadaanin sa dasal. Ang daya. Wala yang gantimpala. Oy, Father, buo ko yung misa, maaga ko dito. Pero pikit-pikit ka na ngayon. 5 minuto pa lang ako nag-homily. Pikit ka na. Di kalahati lang din ang matatanggap mo. Madaya ka Tinulugan mo ko. Hello. Tingnan mo yung katabi mo. Kanina, nagsalmo responsoryo. Ang ganda-ganda ng pagkakakanta. Nakatikom ang bibig mo. Sasagot ka na lang. Hindi ka pa sumagot. Pero gusto mo sagutin ng Diyos ang dasal mo. Hello. Yung mga tumikom ang bibig, tikom din ang bibig ng Diyos. Huwag ka madaya. Wala kang gantimpala. Tandaan mo yan. Mamaya, alam ko, ang lakas na ng sagot ninyo mamaya. Panigurado, no? Pero, kapag kailangan manahimik, dun dumadaldal. Ba't ganon? Mamaya, pagkatapos, pag nangumunyon ka, yan yung tahimik ka. Kasi dyan ka makikipag-usap sa Diyos. Pero nung ginagawa, pagka kumunyon, saway ka ng saway doon sa dala mong anak, ang ingay-ingay na naisip mo, malapit na matapos ang misa, ano ng ulam namin? Mamalengke pa ako, anong bibilhin ko? Ba't ganon? Ang gulo natin. Hindi ba? Magandang tingnan. Yung ating mga ginagawa, ito ba'y nagdudulot ng pagpapala? Para ikaw ay tumanggap ng gantimpala, dapat gumawa ng pagpapala sa kapwa. Asahan mo, ikaw ay tatanggap ng gantimpala. Pero kapag ang ginagawa ay masama, ang matatanggap ay sumpa. Kaya nga kung walang nangyayari sa iyong buhay, pakiramdam mo, hindi ka pinagpapala, tanungin mo sarili mo, ano bang ginawa mo? Gumawa ka ba ng pagpapala o gumawa ka ng masama? Kaya ngayon, nakakaranas ka ng sumpa. Hindi yan bigay ng Diyos, huwag mong sisihin ng Diyos. Talagang ganon, nagnakaw ka. Talagang ganon, nanloko ka. Talagang ganon, nangaliwa ka. Kaya, nagdurusa ka. Malinaw. Patapos na ako. Ito na yung aking final na sasabihin. Kaya mga kapatid, muli tayong tumingin sa ating mga ginagawa. Tingnan, ako ba'y gumagawa ng pagpapala para tumanggap ng gantimpala? O ako ay nagdudulot ng masama para makaranas ng sumpa? Amen? Amen.